nais ko na po ipakilala sa inyo ang bunsong anak ni dating Mayor Lito Atienza, isang broadcast journalist, nagtapos ng political science, major in governance. People of the Year awardee dahil sa kanyang suporta sa MYRC. Isang misyonaryo, isang ina, direktor ng kababaihan ng Maynila, ang bagong liwanag ng lungsod ng Maynila, number 1 sa balota, Vice Mayor G. Atienza! At Isla Puting Bato. Hindi ako marunong magsayaw! Fake news ang sinabi ni Kong Ernix Jordisio. Mamaya, maghintay kayo. Pero bago ang lahat, alam nyo, naniniwala ako sa tadhana. Naniniwala ako na pag ibigay natin ang puso natin sa Panginoon, siya ang gagawa ng paraan para dalhin tayo sa misyon natin sa buhay. Ako po si Chia Atienza, ang bunsong anak ng dating buting Mayor Lito Atienza, direktora ng kababaihan ng Maynila. At alam ko ngayong gabi, tadhana kong tumayo sa inyong harapan bilang Vice Alcalde ni Yorme Isko Moreno Dumagueso. Ngunit sa totoo lang, ang pangarap ko sa aking buhay nung ako ay bata pa ay maging isang misyonaryo. Kaya, hindi man yun na isa katuparan, ginamit ko ang pagiging bunsong anak ng Vice Alcalde para tulungan ibalik ang pag-asa sa buhay ng mga kabataan sa MYRC dito sa Maynila. At nung ang aking ama ay alkalde ng Maynila, ako po ay naging aktibo sa iba't ibang church organizations. Buwan-buwan pumupunta po ako sa Bilibid Prison para mag-medical mission at mag-feeding doon. Pero kahit kailan, hindi ko po nilabas ang aking mukha. Noong ang aking ama ay congressman ng Buhay Party List, milyong-milyong halaga ng mga vitamina, maintenance, ipinamahagi dito. Kahit nasa parola, ibinaba po yan. Pero kahit kailan, wala rin po kayong nakitang kahit na anong binigay na nandun ang aking mukha. Libo-libong food packs ipinamahagi bago magpandemya, noong pandemya, pagkatapos magkapandemya, ngunit wala pa rin kayong nakitang mukha ko sa kahit na anong nakuha ninyo. Dahil naging mas importante po para sa akin na pag ako'y tumingin sa itaas, alam ko masaya ang Panginoon sa ginawa ko dito sa mundo habang narito pa ako. Pero nagbago po ang lahat nung ako ay naging isang broadcast journalist kagaya ng aking kapatid na si Kuya Kim. Kilala niyo po yun? O tayo-tayo lang ha? Pwede niyong aminin. Sino ang mas pogi? Si Kuya Kim o si Ali? Nabubulog ba kayo? Si Kuya Kim mas pogi? Alam nyo, sinabi ni Kuya Kim noon, nung nagsabog daw ng katalinuhan ang Panginoon, lahat daw binigay sa Kanya. Pero nung nagsabog ng kagwapuhan, binigay daw kay Ali. Ang ibig sabihin ba nun, pangit si Kuya Kim? Huwag niya ako susumbong. Sa mga vloggers, huwag niyo pa-post yun, yari ako. Pero kagaya po na aking kapatid na si Kuya Kim, ako rin po ay nasa telebisyon bilang isang broadcast journalist. For 7 years, nakinig po ako sa mga boses ng sektor ng lipunan na nagdadasal na sila ay mapakinggan ng gobyerno. At doon ko po nakita na kahit ano pala ang isigaw natin, kung ang gobyerno ay hindi marunong makinig sa tao, ika nga ni Yorme, lahat tayo nga pa rin. Kaya, nagbago po ang aking perspektibo pagdating sa pagpasok sa mundo ng politika
nung makilala ko si Nanay Emelita. Si Nanay Emelita ay isang 85-year-old na lola. Kinailangan ko pong kunin ang kwento ng kanyang buhay para maisigaw ang boses sa mga sektor ng mga senior citizens dito sa ating bansa. Pero taga Maynila siya. At sinabi niya sa akin na buong buhay niya, siya ay nabuhay sa kahirapan. Gabi-gabi, ang katabi niyang matulog sa isang maliit na kariton ay mga daga at basura. Sinabi niya sa akin na malapit na siyang mamaalam, ngunit mukhang dadaan lang siya dito sa mundo na tila parang isang daga. Siya po ang nagbukas ng aking puso para tumayo dito sa inyong harapan. Hindi na ako lalayo. Sa pag-ikot ko po sa Parola, sa Isla Puting Bato, nakita ko marami pa rin Nanay Emelita ngayon. At ang akin lang, mahal tayo ng Panginoon. Dapat umaayos ang buhay natin. Ngunit kung ang gobyerno hindi gumagana at walang malasakit sa inyo, marami pa rin Nanay Emelita ang dadaan dito sa mundo, lalo't lalo na dito sa ating lungsod. Para sa akin, dapat, kung mahal kayo ng gobyerno, dapat pag nagpapatingin kayo sa Parola Health Center, San Nicolas Health Center, dapat siksik-liglig ang gamot, vitamina, maintenance, at dapat kahit kailan, hindi kayo sinusungitan ng mga tao na dapat nag-aalaga sa inyo. Walang gamot! Pero wag natin sisihin ang mga barangay health workers. Minsan, hindi din sila naaalagaan ng gobyerno. Pero, makakaasa po kayo na sa amin ni Yorme, sisiguraduhin namin na pag kayo ay nagpatingin sa mga health centers at hospital dito sa Maynila, siksik-liglig ang gamot, vitamina, maintenance, at sisiguraduhin namin na lahat ng tatanggap sa inyo merong ngiti sa mukha at pagmamahal sa inyo para dapat humahaba ang buhay. Simpleng bagay lang yon, dapat ginagawa na. Pero huwag kayong mag-alala dahil para sa amin, makakasiguro kayo na mangyayari po yun. Tumatayo rin ako para sa ating mga kababayan na may kapansanan, mga senior citizens na may kapansanan, mga magulang na merong anak na may kapansanan. Pagpunta ko lang sa Isla Puting Bato, ang dami ko nakita dyan ng mga magulang na may kakarag-karag na anak na may kapansanan, at sinabi nila sa akin na hindi nila mapatingnan ang kanilang mga anak dahil mahirap at mahal magpa-diagnose. Huwag kayong mag-alala dahil sa amin ni Yorme, makakasiguro po kayo na magiging sensitibo ang gobyerno sa mga pangangailangan ninyo. Ako rin ay tumatayo para sa mga magulang na nandito ngayon. Taas po kamay ng mga magulang. Pero mas tumatayo ako para sa mga solo parents na nandito ngayon. Dahil mahirap maging solo parent, lalo't lalo na pag sa gabi, wala kayong kayakan. Pero alam ko, ngayong gabi, pag matutulog na kayo, solve na kayo dahil nakita nyo na si Yorme. Alam niya, akala nila bata pa ako. Mukha lang po akong bata. Pero 43 years old na po ako. May 3 na po ako anak na malalaki na. At halos 20 taon na po ako may asawa. Kaya sa mga tatay na akalang single pa ako, hindi na po ako dalaga. Dalang-dala na po ako. Pero bilang isang magulang, naiintindihan ko kung anong nasa puso ninyo. Nasa gabi, habang pinanonood nyo ang inyong mga anak na natutulog ng mahimbing, marami sa inyo nagdadasal na kahit paano sana merong isang gobyerno na kasama nyo sa pagpapalaki nyo sa inyong mga anak. Huwag kayong mag-alala dahil balang araw sa amin ni Yorme, makakasiguro kayo na ang gobyerno dito sa Maynila nasa likuran nyo sa pagpapalaki ng inyong mga anak dahil mahalaga po sila sa amin. Tumatayo rin ako para sa mga manggagawang Manilenyo na ibinibilad ang inyong mga katawan araw-araw sa ilalim ng init at ang ulan para lang makapagpauwi ng konting salapi.
para mabuhay ang inyong pamilya. Huwag kayong mag-alala dahil sa amin ni Yorme, mahalaga kayo. Panghuli, tumatayo rin ako para sa mga miyembro ng LGBTQ+ community na narito ngayon. Alam nyo, marami sa inyo na ikwento sa akin dahil dakilang marites po si Chi Atienza. Ikinwento nyo sa akin na marami sa inyo, bata pa lang, marami na kayong inindang diskriminasyon. Huwag kayong mag-alala dahil balang araw sa amin ni Yorme, makakasiguro kayo na pantay-pantay ang oportunidad para sa lahat. Dapat pantay-pantay ang panlaban ng bawat Manileño dahil lahat kayo mahalaga po sa amin. Ang Gatas Nation! Sikip yan, Divisoria! Miss nyo na tuwing arawan ninyo, may nagdadala ng malaking cake sa inyong mga bahay. Pero nalaman ko, ang malaking cake, napalitan daw ng cupcake. Ang sabi ng taga-parola na isang marites kinuwento sa akin, ang cupcake napalitan daw ng biskutso. At sabi rin nila nung Pasko daw, ang binigay na tuwalya sa inyo, Makati. Huwag kayong mag-alala dahil malapit nang bumalik ang lahat ng yan para sa inyo. Dahil alam namin, naging importante po yan. Para naman sa lahat ng mga Manileño na nandito, alam ko bakit nyo sinisigaw na bumalik na si Yorme. Lumuwag na, Divisoria! Hindi ko sinabi yan tayo, ikaw nagsabi mo. Saba kayo. Alam ko, miss nyo na bumalik ang isang gobyerno dito sa Maynila na alam nyong mabilis kumilos at alam nyong pakikinggan ang boses ninyo. Huwag kayong mag-alala. Oo, gwapo. Gwapo ba? Sigurado ka? Huwag kayong mag-alala dahil babalik na si Yorme Isko Moreno Dumagoso! Ngunit, kung maaari, sana isama niyo rin po si Chi Atienza. Ang trabaho po ng Vice Alcalde ay maging presiding officer, maging ina ng konseho, gumawa ng mga programa at polisiya na dapat angkop sa pangangailangan nyo. Kaya kung kayo ay pipili ng Vice Alcalde balang araw, kailangan pumili kayo ng isang tao na kayang ipaglaban ang boses ninyo. Kung meron man ako isang bagay na kaya kong ipagmalaki sa aking sarili, bata pa lang ako, ginamit ko ang pagiging bunsong anak ng Vice Alcalde, Alcalde at Congressman para tayuan ang boses ng mga Manileño na nagdadasal na sila ay mapakinggan ng gobyerno. Ako man ang bunso sa aming magkakapatid, marahil nakilala niyo ang ibang mga kapatid ko, pero bata pa lang ako, sinabihan na ako ng aking ama na ako ang magpapatuloy ng mga nasimulan niya dito sa Maynila. Ako lang po sa aking mga kapatid ang nakapagtapos ng Political Science major in Governance. At nung ang aking ama ay Vice Alcalde ng Maynila, tinuruan po niya ako kung paano maging isang magaling na presiding officer. Isang Vice Alcalde na may integridad na sumuporta sa kanyang alkalde. Kaya makakaasa kayo, parola, Isla Puting Bato! Balang araw, sisiguraduhin ko. Alam ko, mahal niyo si Yorme, di po ba? Na ipaglalaban ko si Yorme Isko Moreno Dumagoso! Dahil naniniwala ako na ang suporta ko kay Yorme ay suporta ko sa lahat ng mga Manileño na nagdadasal na magkaroon sila na isang gumaganang gobyerno dito sa Maynila. Alam niyo, sa aming tambalan, ang ambag ko po bilang direktora ng kababaihan ng Maynila, for 40 years isinusulong po natin. Ang mga pinakamaingay dito, alam niyo na kung saan galing. Kababaihan ng Maynila. For 40 years, isinusulong po natin ang livelihood training program para sa mga Manileño na gustong matutong tumayo sa kanilang mga paa. Para sa akin
lang sa paglibot ko dito sa ating bansa, lalo't lalo na dito sa Parola at Isla Puting Bato, naniniwala ako na ang tunay na problema ay kahirapan. At maaayos lamang natin yan kung kayo ay maiengganyo na tumayo sa inyong mga paa sa pamamagitan ng livelihood. At naniniwala ko na pagunti-untian ang nag-uusbungan ang mga maliliit na negosyo na susuportahan ng gobyerno. Tataas ang antas ng pamumuhay ng mga batang Maynila. Kanina, tinawag akong liwanag ng Maynila. Ngunit sa totoo lang, ang gusto kong mangyari, ibalik ang pag-asa sa inyong mga puso na meron ng isang gobyerno na paparating na alam niyong mamahalin kayo at mabilis kumilos.